Ako po ay gusto ko na magpalit ng gulong dahil dito kasi hirap na hirap yung ano ko yung slim tire ko dito. So yun nga yung rason kung bakit gusto ko na bumalik sa stock. Siguro maminis ko tong ano pag nagpapalit na tayo ng 3060, maminis ko tong 34. Kagagaling ko nga lang dito sa tindahan dito. Meron naman silang available na na Hi guys, what is up? It's me again, JB Moto. Welcome back to my YouTube channel. Another day, another vlog, another ride, another moto adventure ride. So yan, kumusta kayo guys? Especially yung mga subscribers ko dyan, kumusta kayo? Ano namang pinagkakaabalahan nyo? Ako, ito na naman, magra-ride na naman tayo. At yun, sana samahan nyo nga ako, araw nga pala ngayon guys ng Sabado, So usually talaga ito yung pinaka common na araw ng aking pag-vlog, Sabado kasi walang pasok free tayo pagka ganitong araw, yung Sabado o kaya Linggo. Yan talaga yung vlogging days ko. Tapos i-upload ko siya ng ng weekdays, ika-Lunesan hanggang Biyernes, alin man sa mga araw na yon. Yun naman yung araw ng aking pag-upload dun sa na-vlog ko ng Sabado at Linggo. Alright guys, as usual, nandito na naman tayo sa controversial na daanan na ito, Itong controversial na lubak-lubak na daan dito sa amin. Grabe, sikat na to ngayon dito guys. Sobrang dami na po mga taong nagrereklamo dito, pero hanggang ngayon po hindi na pagtutuunan ng pansin. At kung i-relate naman sa akin guys, ako po ay gusto ko na magpalit ng gulong dahil dito kasi hirap na hirap yung yung slim tire ko dito. Every time na dadaan ako dito parang mabebengkong yung mags ko anumang oras So yun naman yung nagiging epekto sa atin, Pero sana wag naman tayong mabengkongan dito, Lalo pa ngayon may angkas ako. Angkas ko si mama, may kabigatan to. Kaya dito lang muna tayo sa gilid-gilid. Ayun, tignan nyo naman kung gaano kalala. Pero guys, sa totoo lang talaga, napapaisip-isip na ako magpalit ng gulong Ngayon gusto kong ibalik yung stock, yung 7090 saka 8090 na stock na gulong ng Suzuki Smash, Parang gusto ko nang ibalik yun dahil dito. Pero pinag-iisipan ko pa, nagdadala-dalawang isip pa ako kung papalitan ko. Mamaya titingin ako siguro pag nakapag-isip-isip ako. Kasi wala na, hindi ko na talaga kayang pagtiisan yan. Tingnan nyo naman, Ayan, Kung naka-slim tire ka, talaga magre-reklamo ka dyan. Yan ang problema, ang init. Grabe. Alam ko kanina hindi masyadong magiging mainit ngayon pero tingnan nyo, ang sakit sa balat. Napakakulimlim po kasi talaga kanina Kaya tingnan nyo nga, hindi na ako nakapagbaon na naman ng nakalimutan ko na naman ng gloves tsaka ating pang protekta dito sa braso. Hindi na naman tayo ready. Huwag nyo na lang tularan guys. Ayun, medyo naman, naawa-awa sa atin medyo kumulimlim. Dito na pala tayo sa National Highway, Yun, sana huwag ka munang uminit. So nabanggit ko nga pala sa ating recent na mga vlog ay ayun nga, na pag-usapan natin yung
mga bagay na hindi ko nagustuhan naman ano sa 1434 na sprocket. Ngayon nga nag-iisip-isip ako na magpalit tayo ng gulong ano, na mas malaking gulong uli. Syempre pag nagpalit naman tayo ng gulong, hindi naman tayo pwedeng hindi magpalit rin ng sprocket. Kasi itong sprocket natin 34 nga no, tas kung maglalaki tayo ng gulong parang medyo hindi naman babagay sa kanya. Hindi naman babagay sa sprocket set na 34 yung stock na gulong. Kasi yung stock sprocket nito 37 sa hulihan. Kumbaga hindi siya magiging match kung hindi tayo magpapalit ng 34. Kaya siguro kung magpapalit tayo ng gulong, isasali natin tong sprocket. Magpapalit din tayo ng sprocket. At dun nga no, sa ating huling video, ang daming mga nag-suggest guys sa inyo na mga idea na sprocket. May mga nagsabi sa inyo na 1438 daw, 1537, 1638. Ayun, ang dami nilang suggestion. So napakadaming suggestion dun sa ating comment section ano, dun sa ating recent vlog. So tinutulungan nila tayo na bigyan ng mga ideal na sprocket set dito sa ating Suzuki Smash. Syempre hindi naman nila i-recommend yun kung hindi pa nila natatry ano. So maraming thank you nga pala no, sa ating mga viewers and subscribers na nagbigay ng ideal na sprocket combination sa atin. Na-appreciate ko po yan guys. And kayo rin guys na nanonood sa aking vlog ngayon ano, so free rin po kayong mag-suggest na kung ano yung masasuggest nyo sa akin na sprocket combination sa 8090 and 7090 na gulong ng ating Smash ano. Kung ano yung babagay dun sa gulong na yon. Pero dati pa guys maraming nag-ano sa akin, nagsasuggest ng 1436 daw. Kasi nakikita nila na mahilig tayo mag high speed sprocket. So ang daming nagsasuggest sa akin ng 1436. At ako nga rin po na-curious kung ano nga bang meron sa 1436. Parang gusto kong subukan Pero I think ano siya, medyo magiging balance tayo ano pag nagpalit tayo ng 1436. Yung nirereklamo ko na hirap siya pag may angkas, saka yung hirap sa paahon baka ma-resolve ng 1436. Yun yung ano ko lang opinion ko lang. Pero hindi pa naman natin malalaman yan hanggat hindi pa natin nasusubukan. So sa mga nag-comment nung sprocket combination na yun guys, maraming salamat po sa inyong suggestion. Dito naman sa ating 1434 na sprocket, wala naman sana akong wala naman akong reklamo. Kasi yung mga bagay na hindi ko naman nagustuhan sa kanya is normal naman talaga yon. It's kinda normal guys. Nga lang kasi kagaya nga nakita nyo yung daanan sa amin sobrang pangit na, hindi naman naayos. Tapos paahon yun guys. Buti man lang sana kung laging papunta ako ng bayan. Kasi pag papunta ako ng bayan medyo downhill siya. Ang kaso, ang problema pag pabalik ka na, ayun, uphill na. So doon na nahihirapan yung aking 1434 na sprocket. Saka madalas akong may angkas guys madalas kong kasama si OBR o kaya ito si Mama. Basta ako yung tipo ng rider na mas madalas talaga ako may angkas kaysa sa solo lang ako. Kaya yun pa yung isang naging problema. Buti sana kung solo lang tayo lagi, wala tayong angkas, goods na goods lang tong 34. Hindi nga ganun yung case. Mas madalas talaga yung meron tayong angkas. Uy, grabe si ate, naka-sniper. So, yun nga yung rason kung bakit gusto ko nang bumalik sa stock. Guys, nandito na tayo
sa expressway ng aming probinsya. At yan, nakikita nyo yan, napakagandang view na yan, oh, yung palayan. Ayun, tignan nyo, napakaganda ng view, oh, palayan saka bundok. Yan, habang tayo nag-chill ride lang. Hindi tayo magpapatakbo ng mabilis ngayon kasi kasama natin si Mami. Mapapagalitan tayo. Tamang ganito lang, oh, chill lang. 60-60 lang ba. Mas masarap naman talaga mag-ride ng ganito lang eh. Aanhin mo naman yung sobrang bilis, ano. Tapos yung buhay mo naman yung salalay. Pag mabagal kasi tayo, yung reaction time natin sa mga sasakyan na kasabay natin sa daan, medyo mahaba, ano. Hindi kagaya pag mabilis tayo, napaka konti lang ng time natin para mag-react. At pag hindi tayo makakapag-react doon kaagad, maaari po tayong madisgrasya. Kaya konting ingat-ingat sa ating mga riders. At syempre sa mga naka 4 wheels din, ano. Medyo haba-habaan nyo po yung pasensya nyo sa mga kagaya namin na motorcycle rider. Minsan kasi yun yung nagkakainitan especially sa mga singit-singit, ano. Pag sumisingit-singit itong mga motorcycle rider, ay yung ibang mga 4 wheels naiinis. Minsan pa nga pinagmumulan ng ng road rage. Kadalasan yun, guys. Alam na natin sa balita, no, laging ang involved sa mga road rage motorsiklo saka 4 wheels. So andito na tayo sa diet. Malapit na tayo, guys. Hindi pa rin ako nakakapag-decide kung magpapalit ba tayo ng gulong. Well, dapat naman kasi muna makahanap tayo rin ng 36 na sprocket set. Kung di naman tayo makahanap ng 36 na sprocket sa hulihan, hindi naman tayo makakapagpalit ng gulong. So doon nakasalalay, hanap muna tayo siguro ng 1436 na sprocket set bago tayo makakapagpalit ng gulong. Kasi sa gulong wala namang problema laging meron at meron namang available na gulong dyan sa mga motor shop. Yung kasing 36 na sprocket, yun ang medyo baka mahirapan tayo, ano. Baka walang available dito sa mga motor shop dito. Ayun na guys, nandito na tayo sa Daet. At yan ang isang palatandaan pag traffic na. Kaya alam mo na, pag traffic na, guys, nandito na tayo sa Daet. Dapat sigurong gawa na dito ng ng flyover. Skyway. Darating kaya ang panahon na yun na magkakaroon ng skyway dito at luluwag yung traffic. Pwede siguro no. Sige, daan na kayo, kuya. Mabait ako mapagbigay si JB Moto. Kami naman. Ganun lang. Relax lang. Kaya masyadong nagmamadali, guys. So siguro kakain muna kami ni mama, no, kasi kasama ko nga si mama. Ay, kain ko muna siya. Saan kaya magandang kumain ngayon? Anong oras na rin pala, guys? 1:38 na. Medyo late na yung kain namin. Siguro sa na lang, sa Mang Inasal. May Mang Inasal kasi dito Tsaka halo-halo na lang kami kasi mainit yung panahon, sarap kumain ng malamig. So yan, punta na lang tayo sa Mang Inasal, doon namin napagpasyahan na kumain. Mag-a-only rice kami. Mamaya na lang tayo tumingin ng guys, ng sprocket tsaka ng gulong pagkakain namin kasi late na nga kami. Ayan, dito hindi naman nag-aano yung traffic. Medyo maluwag na. Doon lang talaga sa may tapat ng SM
Ayan o, ayan namang inasal. So park na lang tayo. Mukhang mahihirapan pa tayo sa parking. And guys, nandito na kami sa Mang Inasal. And guys, kain lang kami. Alright guys, so yun, tapos na kaming kumain ano. At nag-shopping lang din kami ng tigka-kaunti. Nagala-gala lang kami sa mga department store. Kasama ko to si mama. At ngayon subukan na natin tumingin ng ng gulong tsaka ng sprocket. So una natin itatanong kung merong sprocket na 36. Kung meron yun, makakapagpalit tayo. Pero pag wala baka sa ibang araw na lang tayo magpapalit ng gulong. Oh, traffic na naman. Ano ba to? Diyan sa dito, try natin dito. Try natin dito guys kung meron. May sprocket ko yun na pang Suzuki Smash ko. Ilang feet po? Yung 36 sana. So guys, what's up? So kagagaling ko nga lang dito sa tindahan dito. Meron naman silang available na na ganito na 3060. Kaso nakalimutan ko pala yung kadena natin. Naku po. Kapos pala yan guys kasi galing tayo sa 34 nga pala Binawasan nga pala yan. So wala, di tayo matutuloy magpalit ng gulong, size ng gulong. Babalik na lang ako siguro bukas nakalimutan ko. Pero alam ko, tanda ko na sa bahay yung niyan yung pinagputulan yan. Kasi nga nag 34 umigsi siya. Bukya ang lakad natin ngayon. Yung price nga pala nung natin, nung sprocket natin guys 315 pesos siya. Mukhang naman, mukhang genuine yung niya. At yun, pauwi na tayo guys. At least nakabili tayo ng ng 3060 na sprocket. Nag-aalangan nga ako kala ko wala dito sa mga shop. Meron pa rin pala. Medyo namamahalan nga lang ako guys kasi 315 siya Pero first time ko naman bumili ng sprocket lang. Goods na siguro yon. I think siguro kung sa online tayo bumili, mas mura-mura pa yung makukuha kasi natin pag sa online naman kasi ang tagal-tagal pa dumating. Alam niyo guys, dito sa probinsya, pag dito ka nag-order tapos galing pa ng Manila yung seller, ay abutin siya ng mga 5 days. Yes guys, ganun po katagal bago dumating yung mga parcel dito dito sa probinsya. Ganun po kami katagal nag-aantay ng mga parcel pag bumibili po kami sa online. Kala ko tatawid si kuya. Siguro mamimiss ko tong pag nagpapalit na tayo ng 3060, mamimiss ko tong 34. Napakaganda po kasi nito sa sa pantayan talaga. Kung ang bahay nga lang po namin ganito lang yung kalsada hindi na po ako magpapalit ng ng 36. Kaso nataon po talaga na yung bahay namin yung kalsada talagang bukod sa paahon na bako-bako pa. Hindi ko na po mapagtiisan nahihirapan po talaga yung motor natin. Bako-bako at lubak-lubak kasi yung gulong natin manipis, maliit.
Eh pag naglaki na naman ng ano ng gulong, eh kailangan naman ng ano ng mas medyo malaki-laki rin na ano sprocket. Kaya yon, damay rin yung sprocket pag nagpalit tayo ng gulong. Ayun o, tignan nyo, kahit may angkas, basta't nasa pantay kayo na ano, okay naman siya eh, yung 34. Ay, nakalimutan ko magpagas. Patay. Ayan na, ang baba na nung ano namin oh, fuel gauge. Malapit na magpula. Yan, layo-layo pa nung pagasolinahan. Yun guys, buti na lang merong gasolinahan dito oh. Hindi tayo papagas. Pagas tayo kahit 100 lang. Kung meron nga kaya. Oh, I think meron naman. Yun guys, nakapakarga na tayo. Pakarga lang tayo ng 100 pesos. Ay, ang bibilis naman ng mga motor dito. Grabe. Ayan oh, nakakatakot tuloy tumawid. So diretso na kami ng bahay guys. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please pa-subscribe naman ang ating YouTube channel. At yun, abangan nyo na lang ako guys sa ating susunod na video. This is JB Moto. Ride safe everyone and peace. Bye bye.